Magandang gabi po sa bawat isa, sa ating mga kapatid, sa True Light na members. Good evening po sa inyong lahat. Muli, ito po ang ating Bible study. Gabing ito, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy po ang ating topic sa mga Bible characters sa Bible na pinag-aaralan natin mula sa Old Testament, sa New Testament. So, marami na po tayong mga Bible characters na napag-aralan. So, kung inyo pong i-recall yung mga previous Bible study natin, marami na po tayong pag-aralan. So, ngayong gabi na to, isa pong, siguro, hindi ko po sure kung kilala niyo po siya or familiar po kayo sa storya niya, pero isa po siyang isang mahalagang Bible character sa Old Testament na nangyari po na maging malaking ambag sa kanyang ginawa sa panahon ng kanyang nung panahon ng Old Testament. Bago pa tayo magsimula, alam ko po excited na po kayo sa ating pag-aaralan. Time po nung manalangin. Lord, salamat po sa gabi na to na kami pinagsama-sama. Bagamat ito'y online lang, pero Lord, kami ito nakikinig, nanonood para matuto ng iyong salita. Lord, ako po na gamitin mo, i-guide mo po ako na magkaroon po ng wisdom na maaral po namin, makilala po namin ang Bible character na aming pag-aaralan ngayong gabi na to, na kanyang mga naiambag, ang buhay niya, Lord, ay mag-reflect sa amin at kami matuto at sumunod sa utos ng Panginoon. Lord, ito po ang aming dalangin sa Panginoong Parak ng Jesus. Amen. Muli po, kung kabubukas nyo lang po ng iyong cellphone or laptop or TV sa ating, kung ano man po yung means nyo para manood or makinig sa ating Bible study, i-ready nyo na po ang inyong mga Bibles dahil ang pag-aaralan po natin ay isang kilalang tao or pwede siyang di rin siya ganong kakilala, pero kung narinig nyo na po siya po ay si Nehemiah. Yan po. Kung familiar po kayo, nabasa nyo na po ang kanyang story. Atin pong babalikan. Ano nga ba yung mga dapat natin matutunan sa buhay niya, sa kanyang ginawa nung panahon niya. Bali po, ang text po natin ay matagpuan sa Nehemiah 1 to 10. Medyo chapter 1 to chapter 10, medyo mahaba po siya. So, assignment nyo na lang po siguro na basahin yung buong chapter. Actually, yung buong book po ni Nehemiah ay patungkol po sa kanya. So, aralin niyo po. Kung may time po kayo, basahin niyo po siya. Kahit di naman po sa araw, unti-unti po. At alam ko po, parang po masundan nyo yung napag-aralan ngayong gabi. Una-una, who was Nehemiah? Sino ba si Nehemiah? Isa sa kanyang katangian na he was a cupbearer to King Artaxerxes. Ano ba ang ibig sabihin ng cupbearer? Ang cupbearer po, kung alam niyo po, noong panahon po nung mga hari, nung panahon po ni Nehemiah, malaki pong tiwala ng isang hari sa cupbearer dahil bago po tikman or inumin ng hari ang isang inumin or for example, isang mamahaling alak, ay inumin muna po, parang iti-taste test po muna to ng cupbearer kung masarap ba or hindi pa to poisonous, kung di ba makakasama sa hari, ganun po. So malaki po ang tiwala ng hari sa kanyang cupbearer at yun po ay si Nehemiah noong time na yun. So bali background lang po nito ay nasakop po ng nandun po sa Babylon si Nehemiah dahil nasakop po sila ng Babylon at siya po ang naghahari po noon si King Artaxerxes. Then si Nehemiah is siya po ito po yung kanyang ginawa. He led the reconstruction of Jerusalem's wall. So alam niyo naman po na sa panahon
ng Old Testament, importante po sa isang syudad or isang grupo ang kanilang wall dahil ito pinanggalan nila sa kanilang mga enemies. At isa rin po sa ginawa ni Nehemiah, she instituted religious and social reforms. So, nung time po nito, kung panahon nito ay dahil tumalikod po ang mga Israelita sa pagsunod sa Panginoon, kaya isa po sa mga ginawa ni Nehemiah. Unang-una po, bago po natin simulan ang buhay ni Nehemiah, basahin po natin ang mga pangyayari mula sa Nehemiah 1. Nehemiah's burden for Jerusalem. Bali, ito po yung senaryo nun. Nehemiah was a cupbearer to King Artaxerxes of Persia, a highly trusted position responsible for tasting the king's wine to ensure it was not poisoned. Yun po yung nabanggit ko po kanina. Yun po yung pinaka-role ng cupbearer is to parang proteksyonan po ang hari sa mga posibleng baka poisonous yung kanyang wine na iniinom. Ganito po sa verse sa chapter 1 verse 3. One day Nehemiah's brother Hanani brought news from Jerusalem, reporting the city's wall were broken down and its gates burned. Then si Nehemiah po, this deeply grieved Nehemiah. Nagluksa po siya, parang nalungkot po siya ng sobra dahil sa news na dinala ng kanyang kapatid na si Hanani. Si Hanani po galing po sa Jerusalem. Ngayon si Nehemiah ay nasa Babylon country pa siya. So dahil siguro alam ni Hanani, nag-reach out po siya. Ni-reach out niya po ang kanyang kapatid na si Nehemiah na binalita niya yung sad news na nangyari sa Jerusalem. So, alam niya siguro, in a way na alam niya siguro yung kapatid niya na makakatulong sa kanila. And this deeply grieved Nehemiah. Instead of acting impulsively, he fasted, prayed, and sought God for guidance. So, makita po natin yan sa Nehemiah 1, 4-11. Yun nga po, instead daw po na mag-act na parang ano ba yung impulsive, parang yung nagdesisyon na lang basta-basta or hindi nagpadalos-dalos, bagkus ang ginawa niya po, he fasted, nag-fasting po siya, nagdasal, nag-prayed, and nag-seek po siya ng God, ng guidance ni God kung ano dapat gawin. Ito po yung sa Nehemiah 1:3. Bali sa NLT version po yung kinuha natin na translation. They said to me, things are not going. Bali yan ako lang po, yung Nehemiah po, more on parang si Nehemiah po yung nasasalita dito nung time na to. Kaya po, ito po yung sabi niya. They said to me, things are not going well for those who return to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem has been torn down, and the gates have been destroyed by fire. So, yan po yung senaryo. Yan po yung binalita ni Hanani, kapatid po ni Nehemiah sa kanya na wala po, parang sira po, in trouble po yung Jerusalem. At sa panahon po na yun, is malaking disgrace po ang pagwala kang wall na matibay na nasa sa iyong lugar or sa iyong country, iyong bansa. So, yun po yung lubos na nagpalungkot kay Nehemiah. At ito po sa verse 1, chapter 1, verse 4. When I heard this, I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted, prayed to God of heaven. Ito po yung sabi niya sa
sa last part po ng prayer niya. Oh Lord, please hear my prayer. Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by taking the king favorable to me. Put it into the heart to be kind to me. Parang ito po, dahil nga po sa kalungkutan na kanyang naramdaman, dahil nga sobrang nalungkot siya sa nangyari, nagdasal siya sa Panginoon at pinagpipray niya po na magkaroon siya ng success sa hari na maging maging mahabagin sa kanya. So yun po yung unang ginawa ni Nehemiah nung narinig na kanyang balita, ng masamang balita. Kung tayo man po makakarinig ng masamang balita, ano po ba dapat parang gawin natin? Tayo po ba parang magpapanik pa agad? Or for example, parang mag-hysterical na lang, ganun ba? Or parang mawala na sa sarili. Pero ano ba yung ginawa ni Nehemiah nung narinig niya yung balita na ganun? Kunwari, for example, meron tayo kamag-anak somewhere sa Bicol. Alam na po natin yung Bicol, madalas po siyang bagyuhin. Tapos eventually, narinig po natin yung balita na sinanatap sila ng bagyo, nasira po kanilang mga bahay or negosyo, lahat po ng pinagkakataan nila. Diba para pag binalita po ng kamag-anak mo sa iyo yun, lubos-lubos po ang kalungkutan na mararamdaman mo. Siguro talagang manghihinayang ka. Ang worst case pa nga po is may mamatay pang kamag-anak mo. Wag naman po sana, pero kunwari lang po yun yun po yung naging balita. Ano po kaya maging natin, reaction or maging first action natin? Kaya tayo ni Nehemiah na nag-fasting, nagdasal at humingi ng guidance sa Panginoon. Ito po. Nehemiah's first response to a crisis was prayer. He confessed Israel's sins and asked for God's favor before making any plans. Yan po yung pinaka the best or pinaka magtutunan natin sa naging action ni Nehemiah. Yung first response niya is prayer. Ano man po karanasan o ano man po ang pinating. Ito nga po sabi dito, crisis. Ang crisis po, isang mabigat po na word yun. Kumbaga parang nasa malaking problema na mahirap solusyonan. Crisis po ang tawag dun. So dumating po yung crisis sa buhay ng mga Israelita na nakatira sa Jerusalem, sa Israel, na yun nga po, nasira ang kanilang city at nawala ang kanilang walls, ang kanilang bakod na nagpaprotect sa kanila sa mga enemy. So, anong naging response niya is prayer. Yun nga po, nag-fasting siya, he confessed Israel's sin. So, yung nag-fasting siya, kino-confess niya yung mga, dahil nga siguro, alam niya na isa sa mga reason is, naging makasalanan ang mga Israelita, kanyang mga kababayan. Kaya nagpakumbaba siya through prayer, then nag-ask siya ng favor. Kasi alam naman niya na si God lang din makakatulong sa kanila bago siya magplano. Ito po. So, yun nga po, dahil sa masamang balita, ito po ang naging action din, sumunod, naging action ni Nehemiah. Nehemiah seeks the king's permission. Humingi po siya ng permiso sa hari. Ito po. After months of prayer, biruin niyo po, months po yung prayer ni Nehemiah. Nehemiah appeared sad before the king, which was risky, as kings expected their attendants to be cheerful. So, after po, nung narinig niya yung balita, dumating sa kanya yung balita, months po siyang malamang nag-fasting po siya, months po siya nag-prayer. At nung harap po siya harap po siya sa hari, ay malungkot po siya. Sinabi po dito is risky. Parang risky po in a way na
Dapat po kasi tagapaglingkod ka ng hari is dapat lagi kang cheerful, lagi kang masaya. Kumbaga, kaya ka nga nila kinuha para in a way na ma-entertain o magkaroon ka ng sigla bago humarap sa hari, hindi yung malungkutin ka. Pero ganun po yung naging reaction that time dahil nga po sa sad news na narinig ni Nehemiah. The king noticed his sadness and asked him what was wrong. Nehemiah, after praying silently, boldly asked for permission to return and rebuild Jerusalem. So yun po, gaya-gaya nga po ng sabi ko, naging response niya po is nag-prayer po siya at bago niya po i-request o parang ito na sabi siguro si Nehemiah, na-imagine ko po, siguro meron na po siya, nakapag-pray na siya kay God, tapos siguro ni-reveal na ni God yung kanyang plan niya sa kanya. Then, ito na yung pinaka magiging direction niya or pinaka-go signal niya is magpapaalam sa hari kung maaari niya bang i-rebuild o reconstruct yung Jerusalem. Bali, uuwi po sa kanyang probinsya, tutulungan niya po i-rebuild yung city niya, i-reconstruct yung wall, at hindi niya sure kung talagang aaprubahan siya ng kanyang hari dahil hari niya po yun o na payagan siya, umuwi muna at tulungan or i-lead yung pag-rebuild ng city. King Artaxerxes granted his request. Yun. Bali, yung request po ni Nehemiah ay yun nga po, pinayagan, inaprubahan, giving him letters of authority, materials, and military protection for the journey. So yun, hindi lang po yung request niya pinagbigyan, kung hindi, binigyan siya pa ng sulat. Ang sulat po nito is gagamitin niya po sa mga bayan na dadaanan niya na meron siyang authority na to travel. Tapos kumuha rin po siya ng mga materyales na gagamitin niya. Malamang ito yung mga troso, mga timber, mga galing sa puno na kahoy, pang-rebuild niya o anumang gamit pang construction ng time na yun. At the same, meron din binigyan din siya ng military protection sa kanyang paglalakbay. Hindi ko po sure kung gaano po kalayo yung Babylon dun sa Israel. Pero yun nga po, marahil matagal yung travel time niya kaya kailangan niya ng protection din. So, hindi lang siya pinayagan, kundi binigyan siya ng authority, ng letter, ng protection at ng materials pang rebuild ng city walls. Ito yung sa verse natin, sa Nehemiah 2:1-3. I was serving the king his wine. I had never before appeared sad in his presence. So the king asked me, why are you looking so sad? You don't look sick to me. You must be deeply troubled. So napansin po ng hari na sobrang lungkot naman nitong si Nehemiah. Parang ganun. Parang, ano ba nangyari sa, ano ko na to? Ano nangyari sa katiwala ko na to, cupbearer ko na to? Kasi malaki po tiwala ng hari sa kanya. So, parang naapektuhan po siya ng kanyang kalungkutan. Then I was terrified, but I replied, long live the king. How can I not be sad, for the city where my ancestors are buried is in ruins, and the gates had been destroyed by fire. So, sinabi niya po yung totoo. Hindi naman po nagsinungaling si Nehemiah sa kanyang hari. Bagus, sinabi niya nga po na lubha siya nalulungkot talaga dahil yung kanyang bayan na kanyang ancestors ay walang gate. Kumbaga, nasira po ang kanilang city at pati yung walls nila na-destroy. So, yun po yung naging paglalahad ni Nehemiah kay hari. At yun po, dahil doon po sa request niya, kung nagpaalam siya kung pwede niya pang i-rebuild yung city, then tinayagan na po siya. Ito yan. The king asked, well,
How can I help you? Bale tinanong po ng hari paano matutulungan. So, with a prayer to God of heaven, I replied, if it please the king and if you are pleased with me, your servant, send me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried. The king with the queen sitting beside him asked, how long it will be gone? When will you return? After I told him how long I would be gone, the king agreed to my request. So yun po, so in short po, sa pagkakasabi niya po ng kanyang dahilan ng kanyang kalungkutan, pinayagan po siya ng hari na i-rebuild yung city. Ayan. Nehemiah combined prayer with action. Ali, yun nga po, unang naging ginawa ni Nehemiah is nagpray siya. At kinumbine niya po yun sa action. Tinranslate niya po ang kanyang prayer sa action. He waited for God's timing and approached his request with wisdom and courage. So, hindi lang puro prayer ang ginawa niya. Nag-take action din po siya through the help of God. Hinintay niya po yung timing. He waited for God's timing. Hindi naman po agad-agad niya sinabi sa hari. Kumbaga, siguro, alam niya, yung bread and butter niya, is yung payagan siya ng hari na natulungan siya ng hari. So, tinatulungan niya timing to approach at mag-ask ng request. So, yun. Yun nga po, fast forward, nakauwi, pinayagan na nga po siya, nakauwi po siya ng bayan niya sa Jerusalem. At bago niya po i-rebuild yung wall, sinurvey niya po yan. Sinurvey niya po muna yung siguro, hindi po nabanggit kung ano po yung previous trabaho ni Nehemiah. Pero siguro, marahil po, related po sa construction or sa atin po sa atin ngayon, maaring sa po siyang civil engineer ng time na yon or isang karpentero, pwede po siyang ganun. Pero di po binanggit dun sa Bible. Pero malamang related po yung kanyang previous na ginagawa dahil siya po inaatasan ng Panginoon na i-rebuild yung wall. So, kumbaga, parang sinurvey niya po na kung gaano po yung damage ng wall, ano po nangyari. Bago po siya mag-reach out sa mga high priest doon, sa mga authority doon sa Jerusalem, inassess niya po muna kung paano magiging, siguro nagplano muna siya kung sinulat niya po, maraming sinulat niya or possible dinrawing niya din po yung magiging plano paano na rebuild yung wall. So ito po, rebuilding the wall amid opposition. So dahil naman po siguro sa lahat po ng mga ginagawa natin, lagi pong may mga opposition, laging may humahadlang. Different groups of families and workers took responsibility for different sections of wall. So, hindi lang po si Nehemiah mismo ang gumawa nito na pag-rebuild, kundi in-involve niya po yung mga iba-ibang malamang leader po ng family, malamang miniting niya muna, kinausap niya or nag-reach out kasi sila para kung sino yung makakasama niya mag-rebuild ng wall at maging workers at may kanya-kanyang part po sila Siguro may section sila na ito family 1 dito sa section na to, ganun po yung time na yun para nila ni-rebuild yung wall. But yun nga po, enemies tried to stop the work in multiple ways. Una-una, mocking. Can they revive the stones from rubble? Parang ito po yung sinabi nung isang di po nakitiwala kay Nehemiah, nag-oppose po sa kanila sa ginagawa nila. Minamak po sila para hinamaliit or hinukutya na kaya niyo ba yan? Parang hindi naman, parang ganun. Pangalawa po, threats of attack. So Nehemiah, yun nga, marami din pong mga enemies outside Jerusalem. Kaya ang naging Nehemiah stationed armed guards and prayed for protection.
So, ang naging action po ni Nehemiah dyan is dahil nga po posibleng habang ginagawa nila yung wall is atakin sila ng ibang mga enemies ng Israel, is yung kalahati po ng kanyang mga workers ay gumagawa, ang kalahati po ay nagbabantay. Then yung pangatlo po is distraction and deception. They tried to lure him away, but Nehemiah replied, "I am doing a great work and I cannot come down." Parang dinidistract po nung time po ng rebuilding ng wall, dinidistract po si Nehemiah. Dinidistract po ng kanilang mga enemies na huwag nyo na ituloy yan, ganyan, ganyan. Para lang ma-delay or parang di ma-postpone. Despite the opposition, the wall is completed in just 52 days. Ito po yung kaganapan dahil po sa pagtutulungan, sa leadership po na pinakita ni Nehemiah. Biruin niyo po, 52 days lang po nila na-rebuild yung wall na Jerusalem. Sa in-between pa po ng pag-rebuild na yon is marami po mga distraction, yun nga po, mayroon mga enemy, minamak po sila, minamaliit sila, mayroon po mga threats po sa ibang mga bayan, ibang bansa, na ibang kalaban ng Israel na posible silang sugurin or sakupin. Din nga po, yung din-discourage sila, parang talagang din-discourage talaga mabuo yung wall. Pero yun nga po, in the midst of distraction po, pinakita po ni Nehemiah ang kanyang dedication. Despite the opposition, the wall was completed in just 52 days. Ito po yung mga verse doon sa Nehemiah 3. Then, Eliashib, the high priest, and the other priests started to rebuild at the ship gate. Ito po yung nabanggit ko sa inyo na parang grupo-grupo po ng mga Israelita, mga possible leaders ng per family, meron po sila sa kanya-kanyang section na nire-repair or nire-rebuild. Sila po ay yung ship gate. People from the town of Jericho worked next to them, and beyond them was Sakur, son of Imri. The fish gate was built by the son of Ashena. Parang ang hirap pong basahin ng mga pangalan nila, pero yan po sa verse 3 po yan. Diyan po nilahad ni Nehemiah yung mga involved na family, mga leaders ng family na nagtulong-tulong i-rebuild section by section yung ng wall. Ito po, saying in front of his friends and Samaritan officer, "What does this bunch of poor, feeble Jews think about their doing?" Ito po yung pagmamak dun sa kila Nehemiah. Ito po yung pag-discourage. Ito yung doon sa dulo po. That stone wall would collapse if even a fox walk along the top of it. Parang ito po, minamaliit niya po yung paggawa ng mga Israelita na magko-collapse daw po, mabubuwal po ulit daw yung wall pag may lang daw pong isang fox na naglakad dun sa itok-tok sa taas ng wall. Parang ganun po, parang sasabi niya na di matibay yan, ganyan, mababagsak din agad yan. So, despite of marami pong discouragement sa kanila, na natapos pa rin po nila. So, ito po sa NLT version, meron pong binanggit na date. So, on October 2, the wall was finished. Just 52 days after we had begun. When our enemies and the surrounding nation heard about it, they were frightened and humiliated. They realized this work had been done with the help of our God. So, yun po, biro niyo po, ganito po, 52 days lang po nila ginawa yung pag-rebuild ng wall. Marahil sa timeline nila, mabilis po ito. Dahil nalaman po ito ng mga enemies nila na parang ang bilis naman nila nagawa, parang ganun. Parang yun nga, natakot din po yung sila, na frightened and humiliated. At na-realize nila na tinulungan talaga sila ng
tinulungan sila ng kanilang Panginoon. Bali ang nataas po dito is yung goodness or yung guidance ni God, yung tulong talaga ng kanilang Panginoon. At alam naman natin ang Panginoon ng mga Israelita ay ang Panginoon natin ngayon. Panginoon ni Abraham. At yun po. Ayan. Nehemiah teaches persistence, discernment, and reliance on God when facing opposition. So, si Nehemiah po, ang tinuturo po sa atin dito is maging persistence. Kahit na, yan, alam natin yung problema. Example po nito, kunwari, yun nga, na meron pa tayong perseverance, pagpupursige, na despite ng mga struggle natin, opposition, yung mga discouragement, yung parang walang tiwala, wala yan, ganito yan, hindi yan magkasucceed, negosyo mong tinatayo na yan, malamang malulugi yan, ganyan. Yun po yung binabato sa atin ng mundo, discourage po tayo, minamaliit niya tayo, hindi niya po tayo, lahat na lang ng hindi maganda, marahil marinig mo. Minsan, pag kunyari, ikaw nagtsatsaga ka bilang empleyado, ginagawa mo yung tama ng trabaho mo, pero ibang ka-office mate mo, discourage ka, or yun nga, parang sinisiraan ka pa. Pero yun, maging persistence lang tayo, gaya ni Nehemiah. Kung ano yung plano ni God yung binigay na plano ni God kay Nehemiah nung una pa lang, doon tayo mag-focus. Despite na may mga opposition, kay God tayo magtiwala, gaya ng ginawa ni Nehemiah. At ito po yung sa mga huli na ginawa ni Nehemiah, spiritual and social reforms. After the wall was completed, Nehemiah and Ezra, the scribe, led the people in spiritual renewal. So, ito po yung naging bunga. Di lang po physical wall yung ni-revive ni Nehemiah, kundi pati yung spiritual, ni-renew rin po ni through Nehemiah. Ezra read the law of Moses to the people who wept in repentance. So, nagrepent po sila dahil nalaman na yun nga po, alam na nag-glorify po yung si God nung na-finish po nila yung pag-rebuild ng wall, then siguro napagtanto ng mga tao na oo nga, dapat bumalik na tayo kay Panginoon, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. So, they celebrate the Feast of Tabernacles as a sign of their renewed commitment to God. A covenant was signed committing to follow God's law, keep the Sabbath, and avoid intermarriage with the pagan nation. So, ito po yung naging impact. So, from a sad news na nanggaling sa kapatid ni Nehemiah, si Hanani, after nun, nag-pray siya, nag-take action siya, nag-rebuild siya, nag-take lead siya, ni-rebuild niya yung wall, despite ng opposition. Ito po yung naging output. Ito po yung naging result. Hindi lang po yung wall ang na-renew, kumbaga pati yung spiritual life po ng mga Israel ay nagkaroon po sila ng covenant ulit sa Panginoon, sa Diyos. All the people assembled and ito po, sabi dun sa Nehemiah 8. Bali, yun nga po, kasama niya po si Ezra, yung prophet po ng time na yun is, binanggit po nila, nire-read po nila yung law of Moses na binigay kay Moses noon para mapaalalahanan yung mga tao. Sabi po dito, so on October 8, Ezra and the priest brought the book of law before the assembly, which included the men and women and all the children, old enough to understand. So, yun nga po. Sa dulo po, all the people listen closely to the book of law. So, nagbalik na po talaga sila sa Panginoon. Ito po yung naging resulta ng ginawa ni Nehemiah. Ayan po. Sa Nehemiah 10, 28-29, then sinabi po dito, sa huli, they solemnly promise to carefully follow all the commands, regulation, and decrees of the Lord our God, of the Lord our Lord. So, ito na po yung covenant nila na nag-promise na sila na they will follow the commands, regulation na sinusunod sa Book of Law.
Nehemiah wasn't just about physical restoration. Ito po yung physical restoration, yung walls ng Jerusalem. But also spiritual renewal, yung faith. Ito po yung pinaka-core or naging highlight po talaga ng mission, plano ni God kay Nehemiah is yung renewal of faith, spiritual renewal ng mga Israelita. Sa application po natin, ano po matutunan sa buhay ni Nehemiah? Una-una po, pray before acting. Napakahalaga po ng prayer. Like Nehemiah, bring your concern to God first. So, alam natin, for example, may sakit po tayo or meron po tayong problema financially. Alam natin, ang makakatulong nito is possible, yari, mangungutang sa bangko or yun nga, kung may sakit naman, pupunta sa doktor, sa ospital. Pero like Nehemiah, alam natin, para-paras lang din ng tayong sitwasyon, lahat tayo, meron tayong mga problema, pero ano man po problema natin, pray muna po ang gawin natin. Pray before acting. So, unang-una po natin isabihin natin mga concern kay God. Then, take initiative. Don't wait for others. Step up and lead. Kagaya po ng ginawa ni Nehemiah, naghintay po siya ng tamang ng oras para mag-approach sa king. Then yun, dahil alam niya na ito yung pinag-pray niya, ito yung vision niya na pinakita ni God sa kanya, yung plano sa kanya, sa buhay niya. Yun, nakuha niya yung timing na yung request niya ay ma-approve nung king. So, nag-step up siya. Alam natin na from cupbearer, naging lead siya ng reconstruction, nung restoration ng wall. Ganun yung task na binigay sa kanya. Step up siya at nag-lead. Then stay committed. Even when facing obstacles, keep pushing forward with faith. Gaya po niya, marami pong mga discouragement si Nehemiah na face na encounter, nag-push forward pa rin siya. Alam niya yung plano ni God sa kanya. Alam niya yung kanyang pinag-pray nun, pinag-fast nun, alam niya yung purpose niya, ba't siya umuwi sa kanilang bayan, at ayaw niyang biguin ang kanyang hari, pinayagan siya, at ayaw niyang biguin ng Panginoon sa plano niya. So, nag-stay committed lang siya, despite na discouragement, kasi maraming tao talaga mag-discourage at hindi mawawala yan. Yun po, basta tayo ay gaya po ng ginawa ni Nehemiah, nag-pray, nag-take initiative, at nag-stay committed. Siguro po, lahat po tayo ay may kanya-kanya nga po yung problema, pero gaya po ni Nehemiah, yung crisis na dumating sa buhay niya, sa buhay ng mga Israelita, sa mga buhay ng Israelites, is lang po siya, nag-pray siya kay God bago po niya gumawa siya ng plano. So, ganyan din po tayo. Sana po natutunan niyo po kung paano po nag-take action si Nehemiah. Ano po yung naging action niya sa pag-rebuild ng city, ng walls, at sa spiritual renewal ng ng mga Israelita. Yun lang po. Sana po natutunan po kayo sa buhay ni Nehemiah. At kung meron po kayong interesado malaman sa buhay niya, basahin niyo lang po ang buong chapter po ni Nehemiah. In-encourage po kayong basahin niya. Basahin yun para makalala niyo po siya ng lubos sa kanyang mga ginawa. Alam ko may inspired din po kayo sa buhay ni Nehemiah na may example po siya sa pagharap natin sa mga problema, sa mga crisis sa buhay dito sa mundo. Bago po tayo magtapos, muli samahan niyo po ako sa aming panalangin. Lord, salamat po sa oras na to, sa natapos na aming Bible study. Salamat po sa buhay ni Nehemiah, sa katuroan ng kanyang buhay na sinare niyo po, Lord, sa amin ngayong gabi. Tulungan niyo po kaming dumabende po sa inyo sa bawat krisis, sa bawat problema na aming kinakaharap, na kami mag-act na ginawa, gaya ng ni Nehemiah, na dasal, nag-pray muna sa Lord bago siya gawa ng any actions, any plan.
At nag-take initiative kami, mag-take initiative kami sa anumang yung plano at maging persistent po kami. Huwag po kami ma-discourage basta-basta sa mga discouragement sa mundo. Tulungan mo po kami, Lord. Alam po namin na kayo po ang Panginoon na nasa amin. Gusto we pray. Amen. Yun po, muli maraming salamat po sa inyo and God bless.